ating dakilang Diyos, tayo pong lahat manamahal, ay tumayo, manamahal at bigyan galang po natin ang salita ng Diyos. Dadalhin po sa atin na ating beloved ordained preacher, Brother Boy Kaluya. Itong buong pagkakataon po, manamahal, akin na pong binibigay sa ating beloved ordained preacher, Brother Boy Kaluya. Amen. Praise the Lord. Lahat po tayo magsabing, praise the Lord. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved preacher, beloved Brother Greg. Magandang hapon po, mami na mahal. Tayo panandali ang manalangin bago tayo dumako sa mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapakinggan po natin. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat, malapang noon minsan pa sa dakilang pribileyo na pinagkalubod sa amin. Malapang noon, isa po kami sa mga anak mo na naglilingkod sa iyo. Malapang noon, maraming salamat po sa mga minamahal na makapatiran, mainit at matapat na naglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. Sa kalayaan na patuloy na binibigay mo sa lugar namin, malapang na malaya po kami nakapagsasamba, malaya kami nakapaglilingkod, malapang noon, isang dakilang kagalakan para sa amin. Mapaglingkuran ka namin, malapang lalo tigit. Maraming salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos. At minsan pa, kami po sama-sama muling dumadalangin sa mga salita mo, Panginoon. Patuloy mong buksan ang aming mga pangunawa sa mga salita mo. Hindi lamang kami maging tagapakinig, Panginoon, maging tagatupad kami ng mga salita mo, Panginoon. Ang mga salita mo ay patuloy na magbunga, patuloy, Panginoon, na matanim sa isip at puso namin hanggang may pamuhay po namin, dakilang Diyos. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal pang naman minamahal at habang inihanda natin ang ating talata dito sa Proverbs 8, verse 10 up to 13, maminamahal. Nais ko pong magpaabot muna ng pagbati sa lahat ng mga minamahal natin mga kapatiran, sa lahat ng mga mananampalataya, maging sa lahat ng mga minamahal natin mga manggagawa, sa ating mga beloved preachers, beloved choir members, instrumentalists, sa mga minamahal natin mga kapatiran, kasama po natin dito sa ating gawain ngayon, sa aming mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin sa Ibayong Dagat. Magandang hapon sa inyo at sa mga minamahal natin mga kapatiran sa Ibayong Dagat. Magandang hapon o magandang gabi sa inyo. At gayon din, maminamahal, nagpapaabot po tayo ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Wildy Estrada Almeda, ang ating beloved pastor. At gayon din ang lahat ng mga beloved children, the Almeda family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ang pinakamataas na pagsamba, ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati, ay ating pong ipinapaabot sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon na minamahal, kain libuksan natin ang ating pambungad na talata. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 8, talatang 10 hanggang 13. Tanggapin mo ang aking turo at huwag pilak, at ang kaalaman na higit kaysa dalisay na ginto, sapagkat ang karunungan ay maigi kaysa mga rubi, at lahat ng mga bagay na mananasa ay hindi maitutulad sa kanya. Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan, at aking nasusumpungan ang kaalaman at gunita. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan at kahambugan, at masamang lakad. At ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Amen. Amen. Ang ating paksa, maminamal, pamamagatan po nating wisdom in our relationship with God. Wisdom in our relationship with God. Alam niyo, maminamahal, yung pong wisdom, yung ating pong karunungan at kaalaman, napakalaki ng kaugnayan nito, maminamahal, sa paglilingkod sa Diyos, maminamahal, sapagkat kung wala tayong wisdom, wala tayong knowledge, karunungan, maminamahal, wala po tayong karunungan galing sa salita ng Diyos, galing sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po yung mga mananampalatayang madaling matisod. Amen? Madaling matisod, madaling mawala sa Diyos.
At higit sa lahat, maminamahal, madali po tayong madaya ng mga false prophet, false teacher. Amen? Kaya nga, sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sa Mateo, Kapitulo 11, sinabi diyan, maminamahal, sa 29, pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Yung pamatok na tinutukoy dito, mga minamahal, na dapat nating pag-aralan ay ang mga banal na salita ng Diyos. Pasanin niyo ang aking pamatok, sabi, at mag-aral kayo. Kaya nga ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, ay para tayo nag-aaral. Pinalalago natin ang ating wisdom. Pinalalawak natin ang ating pong knowledge, karunungan. Amen? Sabi rito, maminamahal, kung ating pong sandaling basahin yung Psalms 11, verse 29. Kindly, pakibasa sandali. Dito po sa Psalms chapter 11, verse... Mateo pala, Mateo, kindly. Sorry Sorry po. Mateo 11, 29. Dito po sa Mateo 11, talata 29, sabi po rito, pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Amen. Amen. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapakumbabang puso, at masusumpungan niyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Amen. Ang pamatok nito, maminamahal, ito po yung salita ng Diyos. Amen? Ibig sabihin ng pasanin, maminamahal, tanggapin po natin yan. Amen? Talagang, yan ang pinakamagiging krus natin, yung mga utos ng mahal na Panginoon. Pasanin natin yan. Sundin natin yan. Sabi rito, sapagkat ako'y maamo at mapakumbabang puso, masusumpungan nyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Amen. Dito natin masusumpungan ang kapahingahan ng ating kaluluwa. Bakit nadaya tayo, maminamahal, ng ating kinagis ng reliyon noon? Amin lang tayo ng amin, hindi natin alam, ginigilitan na tayo. Amen. Pero mo dati, magsisimba tayo, wala tayong alam sa salita ng Diyos. Sasabihin ng pare, sikalarum, sikulurum, sikulating maitom. Amen. Amin lang tayo ng amin, pero hindi natin maintindihan. Kasi wala tayong wisdom, wala tayong knowledge, wala tayong alam sa salita ng Diyos. Amin lang tayo ng amin. Pero ngayon, mag-amen man tayo, alam natin, mga minamahal, na nauunawaan natin yung ating mga napapakinggan. Amen. Kaya napakalaga, mga minamahal, ng wisdom. Wisdom in our relationship with God. Kaya nga marami pa rin pong nawawala ng mga mananampalataya kasi wala silang wisdom. Pag wala kang wisdom, madali kang matisod. Makitid ang utak mo, makitid ang isip mo. Pag wala kang wisdom from the Word of God. Konting kibot, tisod. Konting pakinig, tisod. Pag hindi mo nagustuhan yung pangaral, tisod. Pero pag meron kang malalim na relasyon sa Malapanginoon sa pamagitan ng kanyang salita, walang makakatisod sa iyo. Sabi ng Psalms 119:165, dakilang kapayapaan ang natatamo ng mga nagmamahal sa kanyang salita. Dakilang kapayapaan at walang kadahilanan na sila'y matitisod. Amen? Walang dahilan na matitisod ang mga taong puspos ng karunungan ng Diyos. Puspos ng malalim na kaalaman sa salita ng Diyos. Kapag meron kayong mga kilalang natitisod sa salita ng Diyos, makitid lang ang utak niyan. Hindi niya na-absorb ang salita ng Diyos. Hindi pumasok sa puso niya. Hindi pumasok sa isip niya. Lumalabas lang sa kabilang tenga. Pinapasok lang sa kabilang tenga. Pinalabas lang sa kabilang tenga. Hindi talaga naging malalim ang kanyang relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, si Apostol Pablo, maminamahal, bilang mangangaral, ang unang ipinapanalangin niya sa mga mananampalataya, maminamahal, yung puspusin sila ng karunungan at kaalaman. Kasi once na ang Kristiyano'y walang karunungan at walang kaalaman, magiging kaaway ni Apostol Pablo yan, magiging kaaway ng krus ni Kristo.
magiging kaaway sila ng krus ni Kristo, magiging kaaway sila ng mga mangangaral. Kaya ang unang pangaral ni Apostol Pablo sa Colossians 1:19, ipinapanalangin niya, mga minamahal na ang mga mananampalataya, mapuspos sila ng karunungan, mapuspos sila ng kaalaman para hindi sila maging kaaway ng krus ni Kristo, hindi sila mga minamahal, madaling matisod at hindi sila madaling mawala sa paglilingkod sa Diyos. Yan ang kauna-unahang panalangin ni Apostol Pablo. Basahin po natin yung Colossians 1:10. Dito po sa Colosas, Kapitulo 1, talata po ay 10. Upang kayo magsilakad na nararapat sa Panginoon. 9 muna po. Colossians 1:9 and 10. Dito po sa 9. Dahil dito, kami naman, mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo upang kayo puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. 10. Upang kayo magsilakad na nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Amen. 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 Hindi tayo mga minamahal makakalakad ng nararapat na kalugod-lugod sa Diyos at hindi tayo magsisipagbunga sa paglilingkod sa Diyos kung hindi tayo mapupuspos ng kaalaman at karunungan. Amen. As sinabi ni Apostol Pablo, dahil dito din naman, mula ng aming marinig ito, hindi kami nagsisitigil ng panalangin, ng paghingi na patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Yun ang kauna-unang ipinapanalangin ni Apostol Pablo kasi mahirap makisalamuha sa makitid ng utak. Mahirap makasama sa pananampalataya yung hindi malago ang kaalaman sa salita ng Diyos. Madaling matisod yan kahit wala kang ginagawang masama, ang samaan ng pananaw niya sa iyo, pagkakilala niya sa iyo, ang sama. Kasi makitid lang yung utak niya. Hindi malawak ang kanyang kaalaman. Pero pag malago ang kaalaman mo sa salita ng Diyos, sabi rito, ang magiging resulta nito, sabi dito sa verse 10 na nabasa natin, upang sila'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon. Makakalakad siya ng nararapat sa mala Panginoon, buong kalugod at sa buong ikalulugod niya, at magsisipagbunga sa gawang mabuti at magsisilago sa kaalaman ng Diyos. Magsisipamunga sila sa bawat gawang mabuti, lahat ng gagawin nila mabuti. Wala silang gagawing bagay na magiging masama. Amen? Sabi, magsisilago sila sa kaalaman sa salita ng Diyos. Amen? At sabi ng Biblia, maminamahal, huwag tayong maging mangmang, kundi unawain nyo ang kalooban ng Diyos. Ephesians 5:17. Huwag tayong maging mangmang, unawain natin ang kalooban ng Diyos. Kasi pag mangmang ka, gusto mo ikaw lagi ang uunawain ng Diyos. Amen? Pag ang mangmang, gusto niya siya lagi ang uunawain, siya lagi ang iintindihin, nauunawaan naman ako ng Diyos, nauunawaan naman ako kahit gawin ko to, ganyan ang gawin ko, maunawaan naman ako. Yun yung katwiran ng mangmang. Pero sabi ng Biblia, ang mga pantas, sabi ng Biblia, siya ang umuunawa sa kalooban ng Diyos. Yun ang pagkakaiba ng mangmang at ng pantas. Ang mangmang, gusto niya, siya lagi ang unawain ng mala Panginoon. Pero ang pantas, inuunawa niya kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya yun ang sabi ng Biblia sa Ephesians 5:17, huwag tayong maging mangmang, kundi unawain natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi dalawa lang ang uri ng mananampalataya, yung mangmang at yung pantas. Yung mangmang, gusto niya siya lagi ang unuunawa. Siguro mauunawaan naman ako ng malapanong kung hindi ako magsusot ng kabanalan. Kasi mahirap, lalo na ang trabaho namin pagtatanim. Mahirap yung may kabanalan. Lalo na sa mga lugar na malalamig, mahirap makasunod ng kabanalan. Mga minamahal, tandaan po natin, ang pantas, siya ang umuunawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi kailangan namin sa trabaho yung pagpapantalon sa babae. Kailangan namin pagpapantalon. Pag hindi kami nagpantalon, matatanggal kami sa trabaho. Pero tandaan nyo, kung ikaw ay pantas, dapat ikaw ang umuunawa kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hawak ng Diyos ang puso ng lahat ng tao.
Kahit manager mo, kahit amo mo, hawak niya ang puso niyan. Kung susundin mo muna ang kalooban ng Diyos, palalambutin ng mahal ang Panginoon ang puso nila. Amen. Kaya ang tanong, mga minamahal, dito sa banal na akslatan, true wisdom recognizes a need for the fear of the Lord. Ang tunay na kaalaman, mga minamahal, ang tunay na kaalaman, true wisdom recognizes a need for the fear of the Lord. Ang tunay po, maminamal na karunungan, ang tunay na kaalaman galing sa Diyos, mga minamal, nauunawaan niya na kailangan ng takot sa Diyos. Amen? Kailangan ng takot sa Diyos. Kasi, kung halimbawa ang karunungan mo, kaalaman mo ay galing sa man's wisdom, galing sa tinatawag na karnal, galing sa karunungan ng sanlibutan, walang takot sa Diyos yan. Amen? Pero ang karunungan galing sa Diyos, maminamal, ang unang magkakaroon ka bago ka magkaroon ng wisdom, bago ka magkaroon ng knowledge. Ang unang darating sa iyo, yung fear of the Lord. Sabi ng Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen? Sabi rito, maminamal, basahin natin sandali. Proverbs 1:7. Dito po sa Kawikaan, chapter 1, verse 7, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kalaman. Ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Amen. 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 Kaya kailangan, mga minamahal, ng tinatawag na takot. Takot. Diyan magsisimula yung karunungan. Pag meron kang takot sa Diyos, kahit nga no read, no write ka. Meron tayong kapatiran sa Maynila, no read, no write. Brother Joe Minerva. No read, no write. Pero adult choir. Hindi marunong magbasa pero nakakasabay sa kanta. Amen? Hindi dati marunong magsulat, hindi marunong magbasa ng Biblia, pero mga minamahal, nung nagkaroon siya ng takot sa Diyos kasi itong kapatid na ito, mga minamahal, dati po yung albularyo. May anting-anting siya. May anting-anting siya. Na isasawsaw niya yung kanyang kamay sa mga may init. Biro mo kapag kumukulo yung sinaing, pinababad niya yung kamay niya, hindi siya napapasok. Babawasan niya yung gatong, maminamal yung mga uling, kinakamay niya, hindi siya napapasok. Kasi meron siyang anting-anting. Tapos meron siyang kapangyarihang manggamot. Pag nagpuri yun, hindi mo maintindihan kasi no read, no write eh. Pero tama yung tono niya. Hindi mo lang alam kung tama yung lyrics niya kasi hindi nga marunong magsulat at hindi marunong magbasa. Pero mula nung nakakilala sa Malapon, unang nangyari sa kanya, bakit siya nagkaroon ng wisdom? Yung takot sa Diyos. Simula nagkaroon siya ng takot sa Diyos, maminamahal, sinurrender niya yung anting-anting niya. Inalis niya lahat ng mga nakalagay sa katawan niya, yung anting-anting. Nagtaka na lang siya, marunong na siya magbasa ng Biblia. Pati mga English, nababasa niya yung lyrics ng choir. Nababasa niya na, maminamahal, nalaman niya na yung mga lyrics. Alam niya na kung paano kantahin. Ang dali niya natutunan yung tono. Amen? Kaya nga, ang sabi ng banal na akslatan, true wisdom recognizes a need for the fear of the Lord. Kasi maraming mga runong, maraming matatalino sa sanlibutan. Pero kapag walang takot sa Diyos, hindi yung karunungan galing sa ating mahal na Panginoon. Kahit magaling kang mangaral, kahit na ang galing mong sa pangangaral, pero wala kang takot sa Diyos, hindi ka takot manlait ng kapwa, hindi ka takot salansangin ang preacher mo, hindi yan galing sa Diyos yung wisdom mo. Amen? Amen. Kasi sabi rito sa nabasa natin sa Proverbs 1:17 o 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, knowledge. But fools despise wisdom and instruction. Ang mga mangmang, hinahamak nila ang salita ng Diyos. Ayaw nila ng instruction, ayaw nilang tinuturuan sila. Ayaw nila ng instruction, ayaw nilang tinutuwid sila. Amen? Pero the fear of the Lord is the beginning of knowledge. But fools despise wisdom and instruction. Ayaw niya ng instruction. Amen? Tignan niyo yung nagpakilalang siya daw si Kristo doon sa Davao. Ang talino niyan.
Nung nandun sa katotohanan niya, nasa gawain pa yan ng UPC, nasa katotohanan pa yan, walang makatalo sa debate dyan. Talagang napakagaling yan. Ang talino niyan. Ang galing niyan. Pero nung simula, nung nawala sa kanya yung takot sa Diyos, kung may takot ka ba naman sa Diyos, magpakilala ka si Kristo. Aagawan mo pa ng kalatian ng malapang ng Kristo. At hindi raw makarating sa langit yung mga tao pag hindi nagparehistro sa Kanya. Kailangan December 25, lahat ng mga tao pupunta sa Davao, iparehistro yung pangalan nila para makarating sila sa langit. Kasi siya raw si Kristo. Tignan nyo. Bakit? Nawala yung kanyang fear. Ang galing niyan, ang talino niyan. Nung panahon na nasa gawain yan, sa tunay na gawain, walang makatalo sa debate dyan. Kahit sino itapat mo dyan, talagang dati pinakikinggan ko lagi yan nung hindi pa ako nagpipreach. Doon ako kumukuha ng mga idea sa oneness, yung doktrina ng oneness. Napakagaling niya magpaliwanag. Nung nasa katotohanan pa siya. Pero simula nung nawala yung kanyang fear, nawala yung kanyang takot sa Diyos, magpakilala kang ikaw si Kristo, para ka nagpakilalang ikaw ang Diyos, dahil si Kristo ay Diyos. Amen? Inaagawa mo ng kalulatian ng malapang noon. Sabi ng Biblia, I will not share my glory to another. Hindi ko ibibigay ang kalulatian kahit kanino. Ang malapang noon, walang naniwala sa kanya nung nangangaral siya. Sabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking ama, pero hindi niyo ako pinaniwalaan. Mayroong paparito sa kanyang sariling pangalan, sa kanya kayo maniniwala. Walang naniwala kay Kristo. Sabi niya, kung hindi kayo maniwala sa sinasabi ko, kung ayaw niyo maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo sa mga ginawa ko. Sa mga ginawa ko. Si Kristo nagbuhay ng mga patay, Diyos lang ang makagagawa niyan. Naglinis ng kitongin, Diyos lang ang makagagawa niyan. Lumakad sa dagat, Diyos lang makagagawa niyan. Nagpagaling ng mga sari-saring karamdaman, Diyos lang makagagawa niyan. Nagdilat ng mata ng bulag, Diyos lang makagawa niyan. Kaya nga sabi niya, kung ayaw niyong maniwala sa salita, maniwala kayo sa gawa ko rin, sa gawa rin. Itong, yung nagpapakilala sa si Kristo, ni Galis, walang gumaling sa kanya. Ni Galis, walang gumaling, walang nagawa. Tapos, maniwala kang siya si Kristo. Si Kristo may basihan. Kahit hindi ka maniwala sa sinasabi niya, paniwalaan mo siya sa mga nagawa niya. Walang makabubuhay ng patay kundi ang Diyos. Amen? At walang mabubuhay mula sa kamatayan kundi ang Diyos. Si Kristo namatay, mabuhay na muli pagkatapos ng 3 araw. Amen? Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo, kahit gaano katalino ang tao, pag nawala yung fear, pag nawala yung takot mo sa Diyos, mawawala na rin yung wisdom mo. Mawawala na rin yung knowledge mo, mawawala na rin yung kaalaman mo sa salita ng Diyos. Kasi the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Magsisimula ulit, babalik ang kaalaman mo, karunungan mo sa salita ng Diyos pag bumalik na yung takot mo sa Diyos. Amen? Ano yung takot sa Diyos? Sabi ng Proverbs 8:23, sabi rito, mamaya mabasahin natin yung yung Proverbs 8:23. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 8, talata po ay 23. Ako'y nalagay mula ng araw, mula ng walang pasimula. Excuse me, sandali. Ito po lang. Proverbs, sandali, excuse me. Proverbs 10:27 po pala, excuse me. Amen. 10:27. Kawikaan, Kapitulo 10, talatang 27. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan. Ngunit ang mga taon na masama ay mangangaunti. Amen. 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 Ang sabi, ang pagkatakot sa Panginoon, sabi, ito po'y nagpapalaon ng kaarawan. Ngunit, ang taon ng masama, mangungunti. Maraming benepisyo, marami tayong makukuha sa pagkatakot sa mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi rito, maminamahal, sa Psalms 111, verse 10, sinabi pa rito, maminamahal, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, a good understanding. Have all they that do His commandments, His praise endureth forever. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, a good understanding. Have all they that do His commandments, His praise endureth forever. Basahin natin sa Tagalog, kindly.
Ito po sa awit, chapter 111, verse 10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisunod ng kanyang mga utos. At ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. Amen. 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 May mabuting pagkaunawa. Sabi, ang takot sa mahal na Panginoon ay pasimula ng karunungan at may mabuting pagkaunawa. Meron kang mabuting pangunawa. Hindi mo mami-misinterpret ang salita ng Diyos. Meron kang mabuting pangunawa. Mauunawaan mo. Hindi ka magkakaroon ng pangunawa na makasasama sa iyo. Amen? Sabi, at ang lahat ng mga nagsisunod sa kanyang mga utos ay ang kanyang kapurihan at nananatili magpakailanman. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, true wisdom recognizes a need for the fear of the Lord. Ang tunay, maminamahal na karunungan ay iisipin mong kinakailangan magkaroon ka muna ng takot sa Diyos. Amen? Yan muna, kapag ang karunungan mo ay nagsimula sa takot sa Diyos, yan po ay totoong karunungan. Amen? Pero ang karunungan, kung ang karunungan mo ay hindi galing sa takot sa Diyos, nilalabag natin ang salita ng Diyos, hindi ang karunungan galing sa itaas. Hindi ang galing sa Diyos. Amen? Dahil ang karunungang buhat sa Diyos, sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ito'y banayad. Madaling panaingan. Sabi, walang inaayunan. Bago mo paniwalaan ng isang sinabi ng isa, dapat humingi ka pa ng ibang opinion sa iba. Baka mali lang yun ang unang nagsabi sa iyo. Yun ang sinasabing walang inaayunan, hindi one-sided. Sabi ng James chapter 3 verse 17, idagdag natin sandali, James 3:17. Ito yung wisdom na galing sa mahal na Panginoon. Dito po sa Santiago Kapitulo 3, talatay 17, ngunit ang karunungan buhat sa itaas ay una-unay malinis saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Amen. Amen. Yan ang wisdom from above. Ngunit ang karunungan buhat sa itaas, una-unay malinis. Malinis ang isip mo, ang puso mo. Amen? At mapayapa. Payapa ka. Banayad. Madaling panaingan. Puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga. Walang inaayunan. Ibig sabihin, walang inaayunan, hindi siya one-sided. Hindi yan basta maniwala sa sinabi ng isa. Kailangan mayroon pang ibang magsasabi kung totoo. Hindi one-sided na pakinggan mo isa, paniwala mo kagad. Walang pagpapaimbabaw. Hindi ka paimbabaw. Pag galit ka. Pag hindi ka galit, hindi ka galit. Hindi sa harap mo, ikala mo, mabait. Pero pag talikod mo, kung ano-ano sasabihin sa iyo. Yun yung pagpapaimbabaw. Ang karunungan galing sa taas, yan po ay banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan, mabuting bunga, walang inaayunan at walang pagpapaimbabaw. Amen. Kaya kailangan natin yan, mga minamahal, kaya nga nag-aaral tayo. Amen. Kaya nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Sabi, pasanin niyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin. Ang pamatok na ibinigay sa atin ng ating kinagisnang reliyon, napakabigat. Ang daming pamahiin. Ang daming mga bawal, pero ang salita ng Diyos, napakasimple lang. Amen? Magaang, sabi, at bibigyan ng kapahinga ng ating mga kaluluwa. Mas mamagaang ang salita ng Diyos kaysa sa mga ipinapasan sa atin ng ating kinagisnang reliyon. Amen? Sa ating kinagisnang reliyon, tayo ang pinapapasan nila ng mabigat, pero sabi ng Mateo 23, talatan 3, hindi man lang nila ginagalaw yung kalandaliri. Pinapapasan tayo ng mabibigat, ayaw naman nilang, yung kanilang tinuturo, hindi naman nila ginagawa. Amen? Sabi diyan, lahat ng mga bagay na sa kanilang ipag-utos, gawin nyo. Dapat huwag kayong magsigawa sa mga alinsunod sa kalang ginagawa sapagkat ang kalang sinasabi, hindi nila ginagawa. Pinapapasan lang sa atin yung kanilang sinasabi. Sabi ng verse 2, sa verse 2 ng Mateo 23, talatang 22.
Na sinasabi nila, hindi nila ginagawa at pinapapasan sa atin yung mabibigat. Pero ang aral ng mahal na Panginoong Kristo magaang. Ang pamatok, sabi, pasanin yung aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ang aking pamatok ay magaang. Amen. Magaang lang ang salita ng Diyos, mga minamahal. At sabi pa ng banal na kasulatan, siya rin ang gagawa ng paraan para tayo'y makasunod. Amen. Ngayon na minamahal, sabi ng banal na kasulatan, true wisdom recognizes some things are an abomination to God. Bakit kailangan magkaroon ka ng wisdom para malaman mo? Ingatan mo ang sarili mo kung ano ang mga abomination, mga karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Sabi ng Proverbs chapter 6, verse 16 up to 19, mga minamahal, mahirap. Pag nagkaroon tayo ng ganitong kasalanan, mga minamahal, yan po, mga minamahal, sabi ng Biblia, ang mga karumal-dumal itatapon sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga, true wisdom, recognize some things are an abomination to God. Ang totoong karunungan, mga minamahal, dapat nalalaman mo kung ano ang mga 7 karumal-dumal sa mata ng Diyos. Para hindi natin taglayin yung ganyung kasalanan. Basahin natin yung kung ano yung tinutukoy dyan, mga minamahal. Proverbs 6:16 up to 19. Kawikaan, Kapitulo 6, talatang 16 hanggang 19. May 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo na walang salang dugo. Puso na kumakatha ng masamang akala. Mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Amen. 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 True wisdom recognizes some things are an abomination to God. Ang tunay na kaalaman, dapat inaalam natin yung mga bagay na karumal-dumal sa mata ng Diyos. Huwag tayong magtaglay ng ganitong kasalanan sapagkat sinabi ng Biblia, ang karumal-dumal itatapon sa dagat-dagatang apoy. Amen. Dito sa Biblia, sabi ng Biblia, maminamalabasa po natin, may 7 karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Ha? Sabi ng verse 16, sabi rito, may 6 na bagay na pinagtatanim ang Panginoon at 7 na karumal-dumal sa Kanya. Kasuklam-suklam, sabi. Unang-una, palalong mata. Palalong mata. Proud look. Ito yung mga mata pobre. Mata pobre ang tawag diyan. Kaya nga proud look, mata pobre. Pag alam niyang mahirap lang yung mga kapatiran, ayaw niyang damayan, ayaw niyang tulungan. Nagtatangi siya ng tao. Pag mayaman ang kapatiran, talagang grabing asikaso niya, pero pag mahirap lang, hindi niya pinapansin. Amen. Mata pobre. Hinahamak niya yung mga mahirap. Titignan niya, umula ulong kang pambira to, sinilas lang, walang pambili. Samantalang ako, dami-dami ko sinilas. Yung mga ganun ba? Yung mga mata pobre. Inahamak nila yung mga mahihirap na tao. Pero tandaan nyo, ang mga mahihirap ay malalapit sa Diyos. Sabi ng Proverbs 9:17, ang gumagawa ng mabuti sa mga mahirap, nagpapautang sa mahal na Panginoon at babayaran ka ng Diyos. Pag malapit ka sa mahirap, may kilala kang mga mahirap, mabait ang loob mo, maminamal, nagkakautang ang Diyos sa iyo. May utang sa iyo. At babayaran ka ng Diyos, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Amen? Yan po ang unang karumal-dumal, maminamal, proud look. Mata pobre. Dapat ang mga Kristiyano, hindi dapat mata pobre. Kasi tinawag ng Diyos ang mga mahihirap para maging mayaman sa pananampalataya. Ang mahal na Panginoon, nung bumaba, siya na ang pinakamahirap na tao sa balat ng lupa. Biro mo, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, gumawa ng mansyon sa langit, ang kalsada, ginto, ang mga ang mga dingding, ang mga haligi, mga brilyante, mga diamante. Tapos, nung bumaba siya rito, siya ang pinakamahirap na tao. Kahit unan, wala siya. Dito, kahit na pinakamahirap na tao, may unan. Amen? Ang mala pa nung kahit unan, wala. Walang mahiligan ng kanyang ulo. Natutulog siya sa bato.
sa mga batuan. Hinihilig niya yung kanyang ulo sa batuan. Pinakaunan niya. Wala siyang ibang ginawa kundi maglakad, maglakbay, nangangaral ng ebanghelyo, nagpapagaling ng mga karamdaman, tumutulong sa mga dukha. Amen? Yun, maminamahal, kaya nga hindi dapat tamakin ang mga dukha sapagkat sila po ay malapit sa Diyos. Amen? Pangalawa, sabi ng banal na kasulatan, lying tongue, sinungaling na dila. Ha? Sinungaling na dila, ito yung isa sa mga karumal-dumal, yung sinungaling. Amen? Sinungaling, alam naman siguro natin kung anong sinungaling. Amen? Ang sinungaling, hindi nagsasabi ng totoo. Amen? At ang isa pang kasinungalingan, yung hindi sinasabi ang katotohanan. Nililihim ang katotohanan. Dalawa ang uri ng kasinungalingan. Yung hindi nagsasabi ng totoo at saka yung naglilihim ng katotohanan. Pag hindi mo ipinapahayag ang salita ng Diyos, hindi ka nangangaral, hindi mo pinapatotoo ang salita ng Diyos, hindi ka nagpapatotoo, hindi ka nangangaral, consider na sinungaling ka. Kasi nililihim mo yung katotohanan. Hindi mo sinabi sa iba may impyerno, may langit. Sabi ng 1 John 2:4, ang nagsasabing kilala ko ang Diyos, hindi naman sinusunod ang kanyang utos, sinungaling. Amen? Ibig sabihin, isa sa anyo ng kasinungalingan, yung nililihim ang totoo. Nililihim mo ang salita ng Diyos. Hindi mo ibinabahagi ang salita ng Diyos. Kasinungalingan din pala yun. Amen? Hindi pagsasabi ng totoo at saka yung paglilihim ng katotohanan. Yan ang sa mga ibig sabihin ng kasinungalingan. At pangatlo, sabi rito maminamahal, hands that shed innocent blood. Ang kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Ibig sabihin ng nagbububo ng walang salang dugo, pumapatay ka ng taong walang kasalanan. Wala namang ginawang kasalanan sa iyo, pinapatay mong patalikod. Amen? Nagbububo ng walang salang dugo. Sa atin, hindi mo na kinakailangan patayin ang kapwa mo. Pag naiinis ka, napupot ka ng walang dahilan, pinapatay mo siya, nagbububo ka ng walang salang dugo. Yan po ang sabi ng 1 John 3:14 and 15. Pag napupuot ka sa kapatid mo, pumapatay ka na. Pumatay ka na ng tao. Basahin na 1 John 3, dagdag na salit. 1 John 3, 14 and 15. Dito po sa 1 John chapter 3, 14 up to 15, nalalaman nating tayo nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat tayo nagsiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Ang sinumang napupot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyo, sinumang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggang. Amen. Amen. Napupuot sa kapatid ay mamamatay tao. Kaya nga, ang ibig sabihin na nagbububo ng walang salang dugo, napupuot ka sa kapwa mo na walang dahilan. Walang dahilan. Dito may naiinis sa akin, wala namang dahilan. May napupuot sa akin, wala namang dahilan. Sabi ko nga, kung napasama ang bahay-sambahan natin, napasama ang gawain natin dito, nung pumunta ako rito, sabihin nyo sa akin, aalis din ako ngayon din. Pero kung wala kayong nakitang masama na ginawa ko at napabuti yung ating bahay-sambahan, napabuti ang ating banal na gawain, walang dahilan para mapuot kayo. Amen? Ganun lang yun eh. Kung napasama yung gawain dahil sa kung sino yung nadodoon, may dahilan para mapuot kayo. Pero kung napabuti yung gawain, napaganda ang gawain natin, walang dahilan para mapuot, mahalin nyo siya sapagkat siya ay padala ng mahal na Panginoon. At kapag napupuot ka ng walang dahilan, sabi ng Biblia, nagbububo ka ng walang salang dugo. Walang kamalay-malay, pinapatay mo ng patalikod, sinasaksak mo ng patalikod. Nagbububo ka ng walang salang dugo. Amen? Yan po yung mga karumal-dumal na tinutukoy dito. Kaya nga, true knowledge recognizes some things are an abomination to God. At ang sabi pa, maminamahal, puso na kumakatha ng masamang akala. Puso na kumakatha ng masamang akala.
at mga paa na matulin sa pagtakbo ng kasamaan. Puso ng kumakata ng masama. Ibig sabihin yung puro akala. Masyadong suspicious. Amen? Nagkatitigan lang kayo. May suspicion na pambira to, galit ako sa akin to Tinignan ako na masama Malay mo may problema lang yung tao. Amen. Tapos pagkatingin sa iyo, kaya nga sabi ng ating beloved Mama Dear sa Bible study niya, kung maaari mga kapatid, pag kayo dumalo sa gawain, iwan nyo yung mga problema nyo sa bahay nyo. Kailangan pagdating sa gawain, nakangiti kayo, batiin nyo ang mga kapatiran kasi hindi nila minsan malaman, akala masama ang loob nyo sa kanila, kaya natitisod sila. Amen? Dapat ganun tayo mga minamahal para walang mag-isip na kumata ng masamang akala. Amen? Kasi ang daming namamatay sa akala. Si Jose Rizal, akala niya ipapasyal lang siya, yung pala babarilin siya sa luneta. Maraming namamatay sa akala. Amen? Kaya sabi, pusong kumakata ng masamang akala. Alisin natin yan. Huwag tayo sabi, ang malinis na puso, lahat ng bagay sa kanya malinis. Amen? Pero pag marumi ang puso mo, lahat ng tingin mo sa kapwa mo, sa ugali ng kapwa mo, masama kasi, ang totoo, marumi kasi ang puso mo. Kaya nga, hindi ka mag-iisip ng masamang akala kapag ikaw po ay walang karumal-dumal sa puso mo. Sabi rito sa Ephesians chapter 4, verse 31, basahin natin. Idagdag natin ito sandali, sa hanggang 32. Ephesians 4:31 and 32. Dito po sa Episo, Kapitulo 4, talatang 31 hanggang 32. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alisnawa sa inyo, pati ng lahat na masasamang akala. At magpagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman nagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen. 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 Alisin natin, naman lahat ng mga galit, ng puot, lahat ng mga pagkakaalit, kadaldalan, pati yung kadaldalan. Masama pala yung madaldal. Dapat open your mouth to praise the Lord. Pag yung sasabihin mo, ikasisira ng loob, ikasasama ng loob ng kapwa mo, tahiin mo yung bibig mo. Huwag ka munang magsalita. Maalis nawa sa inyo ang kadaldalan, panlilibak, masasamang akala. Amen? Kasi yan galing sa karumal-dumal na espiritu na nakasulat sa Biblia. Amen? Amen. At saka sabi rito, mga paa na matulin sa pagtakbo ng kasamaan. Mga paa na matulin sa pagtakbo ng kasamaan. Kapag kalayawan, mabilis mo sa 4:00. Pero pag sa gawain ng Diyos, ang bagal. Amen? Pag sinabi, may beats! Talaga, 3:00 pa lang ng madaling araw, may dala ng bit-bit dito, may dala ng gamit. Saan ang beats? Asan? Sasakay na. Pero, fasting and prayer. Huwag kayo na lang. Bakit? Ito ako mag-aayun. Yun yung sinasabi, mga paa na matuloy sa pagtakbo sa kasamaan. Pag sama-sama, pag sa kalayawan, matulin pa sa 4:00. Pero pag tungkol sa katwiran, patungkol sa kabutihan, pag-aayuno, Bible study, meron ba? Hindi ko alam eh. Parang ngayon lang naligtas. Ganun mga minamahal. Yun ang ibig sabihin ng mga paa na matulin sa paggawa ng kasamaan. Pag sa katwiran, gagawa tayo ng pag-aayuno, gagawa tayo ng mga kalugod-lugod sa Diyos, ang bagal. Pero pag tungkol sa kalayawan, tungkol sa mga bagay na pansarili, pangkasiyahan sa laman, matulin pa tayo sa 4:00. Amen? Matulin sa pagtakbo sa paggawa ng kasamaan. At ang sabi pa, false witness that speaketh lies. Mga sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan. Nandun na yun sa isa. At itong pinakahuli, 7, nagasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Nagasik ng pagtatalo. Dapat ang mga Kristiyano, peacemaker. Blessed is the peacemaker, for they shall call the children of God. Ang mga anak ng Diyos, peacemaker yan.
Huwag mong papaningasin. Alam mo, may mga taong medyo hindi maganda ang ano nila, yung tingin na nila sa isa't isa. Huwag mong paniningasin. Uy, sabi niya sa'yo, ganun ka raw. Uy, sabi niya sa'yo, ganun. Mamaya nagsunto ka na dahil sa'yo. Naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Dapat peacemaker ka. Amen. Pag medyo yung sasabihin mo ay hindi matutuwa, yung pagsasabihan mo, magniningas lang ng galit, huwag mo nang sabihin. Amen? Nasa Biblia, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung sabi, isa sa pag-ibig ay yung pagtatakip at tinatakpan mo yung kamalian ng iba. Amen? Ang pag-ibig, sabi rito, ay nagtatakip ng pagsalangsang. Umahanap siya ng pag-isabi. Proverbs 17, verse 9. Basahin natin. Dito po sa Kawikaan, chapter 17, verse 9. Ang nagtatakip ng pagsalangsang ay humahanap ng pag-ibig. Ngunit ang nagdadaldal tungkol sa naman ay naghiwalay na magkakaibigang matalik. Amen. 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 Ang nagtatakip ng pagsalangsang ay humahanap ng pag-ibig. Ibig sabihin, kung ang sasabihin mo, ikasasama ng loob ng sasabihan mo, huwag mo nang sabihin. Pagtakpan mo na. Amen? Pag yun ang motibo mo, naghahanap ka ng pag-ibig. Kasi kung maganda ang relasyon nila, dahil sa kadaldalan mo, sabi nagdadagal tungkol sa anuman ay nag-iwalay ng magkaibigan matalik. Dahil sa kadaldalan mo, nag-away tuloy sila. Yun yung sinasabing naghahasik. Naghahasik, sabi rito sa nabasa natin, naghahasik sila ng pagtatalo. Naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Kaya dapat, sabi ng banal na kasulatan, true wisdom recognizes some things are abomination to God. Kailangan magkaroon ka talaga ng wisdom. Kaya sabi ko sabi sa atin ng banal na kasulatan, maminamahal, ang tunay na wisdom na dapat mitiin muna natin, yung fear of God, takot sa Diyos. Kasi pag nagkaroon tayo ng takot sa Diyos, sunod-sunod na yung wisdom, knowledge, tuloy-tuloy na yan. Pero kapag nauna yung karunungan mo, nawala na yung takot sa Diyos, hindi na, maililigaw ka na. Akala mong magaling ka na. Akala mong marunong ka na, akala mong magaling ka na, pero nawala na yung takot sa Diyos. Hindi na true wisdom yan. Amen? Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, karumal-dumal ay yung naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Kapag may yung sasabihin mo, maminamahal, ay ikasasama ng loob ng kapatid mo, mag-aaway sila, ipagtakpan mo, sabi, ang pag-ibig ay nagtatakip ng pagsalangsang. Amen? Sabi, ang nagtatakip ng pagsalangsang ay gumagawa ng pag-ibig. Gumagawa ng pag-ibig, Proverbs 17 verse 9, ang nagtatakip ng pagsalangsang, humahanap ng pag-ibig. Amen? Kahit masama yung sinabi niya, kahit na inisip mong binabakbite ka, huwag mong sabihin sa kanya yun. Malulugod ang Diyos sa iyo kasi tinatakpan mo siya para mga minamahal, hindi sila, hindi mawala yung relasyon nila bilang magkaibigang matalik. Amen? Sa sanlibutan, uso yan yung siraan. Mamaya pinag-away na yung dalawa. Pinag-away na. Yun namang naninira. Yung pala, gusto niya lang mag-away yung dalawa. Para kung sino yung manalo, yun ang kakampi niya. Amen? Pero sa Diyos pala, karumal-dumal yan. Karumal-dumal yan. Trabaho yan ng mga gangster. Gangster lang ang may trabaho niyan, yung nagasik ng pagtatalo sa gitna ng mga magkakapatid. Amen? Yung mga gang noon, pinaglalaban niya yung mga pinuno, sisiraan niya yung pinuno doon sa isang pinuno, mamaya nag-aaway na sila. Pag namatay yung dalawang pinuno, siya na ngayon yung nanira, siya na ngayon ng pinuno. Trabaho pala ng gangster, yung kaya nga sinabi, karumal-dumal sa mata ng Diyos. Amen? Pero ang pag-ibig, sabi ng Biblia, kung ikaw ay walang karumal-dumal sa puso mo, sinabi rito, ang nagtatakip ng pagsalangsang, humahanap siya ng pag-ibig. Pag-ibig ang layunin mo. Amen?
At ang kaululian, maminamal, sabi ng Biblia, through wisdom recognize our relationship with God is affected by our relationship with our brethren. Tandaan po natin, maminamahal, kung talagang may takot tayo sa Diyos, dapat malaman natin na yung relasyon natin sa Diyos, apektado sa relasyon natin sa ating kapwa. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, maminamahal, na mahal mo ang Diyos. You cannot love God but hate your brethren. Hindi mo pwedeng sabihin, I love you, Lord. Pag nakita mo yung kapwa mo, Hindi pwede yun. You cannot love God but hate your brother at the same time. Kaya nga, maminamal, through wisdom, recognize our relationship with God is affected by our relationship with our brethren. Amen? Pag may wisdom ka, alam mo na hindi maayos ang relasyon mo sa Diyos kapag meron kang mga kapatiran na kagalit. Meron kang kapatiran kinasusuklaman. Hindi maayos ang relasyon mo sa Diyos niyan. Amen? Sabi nga ng 1 John 4:19 and 20, siya ang unang umibig sa atin kaya tayo natutong umibig. Amen? Paano natin sasabing iniibig ang Diyos na hindi natin nakikita gayon, ang ating kapatid ay nakikita natin pero hindi natin iniibig. Amen? At pangalawa, sabi rito, our relationship with our enemies. Maminamahal, pati sa relasyon natin sa ating mga kaaway. Pag tayo mga anak ng Diyos, yung wisdom natin galing sa Diyos, dapat, mga minamahal, ang trato natin sa kaaway natin, mabuti pa rin. Amen? Sabi ng Proverbs, puro Proverbs, maminamahal, talagang ang Proverbs ay punong-puno ng karunungan. Sabi rito sa Proverbs 25, verse 21 and 22, at Proverbs 24, verse 17 up to 18. Basahin natin. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 25, ang talata po ay 21, 22. 21 hanggang 22. Kung ang iyong kaaway ay magutom, bigyan mo siya ng pagkain na makakain. At kung siya ay mauhaw, bigyan mo siya ng tubig na maiinom. Sapagkat ikaw ay nagbubunton ng baga ng apoy sa kanyang ulo at gagantihin ka ng Panginoon. Amen. Amen. Proverbs 24, 17 and 18. 24 ng Kawikaan, talatang 17 hanggang 18. Huwag kang magalak pag ang iyong kaaway ay nabubuwal, at huwag matuwa ang iyong puso pagka siya ay nabubuwal. Baka makita ng Panginoon at ipagdamdam ng loob niya at kanyang ihiwalay ang puot niya sa kanya. Amen. 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 Katandaan po natin, mga minamahal, through wisdom, recognize our relationship with God is affected by our relationship with our brethren or our fellow men. Hindi dapat tayo natutuwa pag may mga kaaway tayong napasama, napahamak. Amen? Ang mga Kristiyano, walang kaaway yan. Amen? Walang kaaway, kundi ang kalaban. Pag medyo may nagkulang ang prayer nung isang kapatiran, kaya lang siya ginagamit ng kalaban, pero sabi ng Biblia, pag ang kaaway mo'y nagutom, pakainin mo, baka gutom lang yan. Pag gutom yan, bati na kayo niyan. Amen? Pakainin mo. Pag hindi pa rin siya nakipagkasundo sa'yo, dinagdagan mo lang yung gatong niya sa apoy. Dinagdagan mo yung gatong niya sa impyerno. Pero sa ating beloved brother, sundalo kasi siya, meron siyang ministry na kailangan niyang sugpuin ang masama. Amen? Iba naman yung tungkulin niya. Amen? Minister siya, pero laban sa gumagawa ng masasama. Iba yung kanyang tungkulin sa atin. Kung siya yung kamay na bakal, tayo, hindi naman tungkulin natin yan. Hindi natin pwedeng ilagay sa kamay natin yung batas. Sila yung nasa batas. Kaya pwedeng gumawa sila ng nararapat dun sa mga gumagawa ng masama na kaaway nila. Amen? Dapat maunawaan natin yan. At kauliulian, sabi, our relationship with God is affected in our relationship with the poor, widows, and fatherless.
Dapat matutunan natin bilang mga mananampalataya na mayroong wisdom. Mga minamahal, mapagtulong tayo sa mga widows, mga poor, mga mahihirap, lalo na mga ulila. Sabi rito sa Proverbs 11:12, Proverbs 14:31, basahin natin. Dito po sa Kawikaan, chapter 11, verse 12, siyang humahamak sa kanyang kapwa ay walang karunungan. Ngunit ang taong nag-unawa ay tumatahimik. Dito po sa Proverbs chapter 14 verse 31, siyang pumipigati sa duka ay humahamak sa mailalang sa kanya. Ngunit siyang naawa sa mapagkailangan ay nagpaparangal sa kanya. Amen. Amen. Siyang pumipigati sa duka ay umahamak sa mailalang sa kanya. Ngunit siyang naawa sa mapagkailangan ay nagpaparangal sa Diyos. Nagpaparangal sa Kanya. Amen? Kaya nga, bilang mga may wisdom tayo galing sa Diyos, our relationship with the poor, widows, and fatherless are related to God. Amen? Kung pinababayaan natin yan, wala tayong pakialam sa kanila. Sabi ng Biblia, wala tayong dalisay at tunay na reliyon. Sabi ng James 1:27, ang dalisay at tunay na reliyon ay tulungan ang mga duka. Amen? Damayan ang mga ulila at ang mga babaeng balo. Ibig sabihin, sila yung dapat damayan ng mga anak ng Diyos. Amen? Kasama sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Related to our relationship with God. Amen? Dito sa huling talata, mamaya na mabasahin natin huling talata, Job 28. 12 up to 20. Dito po maminamahal, nagtatanong yung tao, saan makikita ang kaurunungan? Saan malalaman ang kaalaman? Bakit? Kasi wala silang takot sa Diyos, kaya hindi nila makita. Aral sila ng aral, sabi nga ng Biblia, sila'y aral ng aral, pero hindi nakaabot kailanman sa katotohanan. Sabi rito, asan ang karunungan? Saan matatagpuan ang karunungan, ang kaalaman? Hindi nila alam, nandun sa fear of God. Nasa takot sa Diyos. Basahin natin. Job 28, verse 12. Dito po sa Job, Kapitulo 28, talatang 12 hanggang 20. Ngunit saan masusumpungan ang karunungan at saan naroon ang dako ng pagkaunawa? Hindi nalalaman ng taong halaga niyaon, ni nasusumpungan man sa lupain ng may buhay. Sinasabi ng kalaliman, wala sa akin, at sinasabi ng dagat, hindi sumasa akin. Hindi mabibili ng ginto, ni matitimbangan man ng pilak ang halaga niyaon. Hindi mahalagahan ng ginto sa oper na mahalagang onyx o ng safiro. Ginto at salamin ay hindi may halintulad doon, ni may pagpapalit man sa mga hiyas na dalisay na ginto. Hindi mabibilang ang kural o ang kristal. Oo, ang halaga ng karunungan ay higit sa mga ruby. 19, ang topasyo at Ethiopia ay hindi may papantay doon, ni mahalagahan man ng dalisay na ginto. Saan nanggagaling nga ang karunungan at saan naroon ang dako ng pagkaunawa? Amen. 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 Ibig sabihin, ang karunungan, hindi mo pwedeng ipagpalit kahit sa isang mundong kayamanan. Kahit sa mga iba't ibang mahalagang bato at mga mahalagang iyas ng sanlibutan. Amen. Mitiin natin ang karunungan, huwag nating alisin sa isip, sa puso natin ang karunungan. Ang tanong dito, ngunit saan nanggagaling ang karunungan? Saan naroon ang pagkaunawa? Yan ay nasa fear of the Lord. Amen? Habang nandyan ang takot mo sa Diyos, maminamal, madadagdagan ang karunungan mo, pero pag nawala na ang takot mo sa Diyos, wala ka ng respeto sa nangunguna sa iyo, wala ka ng takot sumalangsan sa mga utos ng Diyos, ibig sabihin, wala ka ng karunungan. Amen? Dahil wala ka ng fear of God. Ang pagkatakot sa mahal na Panginoon ay pasimula ng karunungan. Magsisimula uli ang karunungan mo pag bumalik ang takot mo sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y tumayo, maminamahal, awitin po natin.